Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang post ng GMA News. Hindi lang naman impeachment ang ginagawa ng Senado. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, posibleng aabot ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni Gatchalian na pinag-aaralan din ng Senado kung paano mapapabilis ang proseso ng impeachment trial dahil hindi lang naman daw impeachment ang ginagawa ng Senado. So, uh, magiging longest in history itong impeachment trial ni BP Sara. Okay, yung trial ni President Erap just lasted for 23 days or sabihin mo na isang buwan. Kasi nag-walk out ang mga prosecutors. Nung hindi payagan ng impeachment court na ma-open yung brown envelope na pinaghihinalaan na naglalaman ng mga pasabog ng mga dokumento para madiin si President Erap Estrada. Ayun, walk out. So, 1 month lang. And then, yung kay Chief Justice Corona, umabot ng 6 months. Nag-start December 2011, natapos May of 2012. So, full trial yun at nagresulta ng conviction. Malala ko, 24 senators, 21 ang bumoto ng conviction, 3 ang bumoto ng acquittal. So, sino yung 3 na acquittal? The late Miriam Defensor Santiago, the late Senator Jocor Arroyo, and then Senator Bongbong Marcos. So, yun po, 6 months. So, ito ngayon, sa pahayag ng Senate President, is aabutin ng 7 to 8 months. So, plano nila, longest impeachment trial in our nation's history. Nasaan na yung sinasabi noon panahon pa ni Tito Soto na araw-arawin natin, bilisan natin kaagad. Sana nga ganun, July. Magsimula July 6, July, August, September, October, November, December. Di ba pwedeng hanggang December lang? Bakit paamutin pa ng by, March, April? So, matatapos next February, 2027 na. So, anong dahilan? Bakit patatagalin? Kulang pa ba sila ng ebidensya? So, habang tumatagal yung trial, may panahon sila na maghanap ng ebidensya. Tanong lang naman. Kasi lumalabas na sa mga articles of impeachment nila, mahinang ebidensya nila. Yun na lang yung grave threat. Anong maipresent nilang ebidensya? Yung sheriff. Na lumalabas ang sheriff, parang ayaw niyang magtistigo. Ano pa? Psychiatrist daw. Nung House Committee on Justice Proceedings, nagsalita doon si NBI Director Matibag, sabi, may lead na sila. Yung tao na kinontak daw, hinire ni BP Sara na assassin. Minamanmanan na daw. Nasaan na ngayon? Yung minamanmanan na assassin. Yun sana ang i-present nila as witness. Wala. Adi, yung sheriff na lang. So, sabi ni Sas Rogando Sasot, walang kapanapanalo
ang prosecution, hindi nila makukonvict si BP Sara because it's a numbers game. The impeachment math is locked in favor sa acquittal ni BP Sara dahil kailangan nila ng 16 votes to convict, 13 lang yung numero nila. So, anong mangyari? Gamitin na lang, sabi ni, ito ang opinion ni Sasasot, which I agree. Gamitin na lang ang pagkakataong ito, patagalin ang trial para masira nila ang credibility ni BP Sara. Papunta na sa eleksyon. Yan ang game plan. Kaya matagal-tagal na bloodbath ito. Excuse me. Kaya lang, baka ako the more na magtagal, the more na madismaya ang taong bayan, the more na dadami ang supporters ni BP Sara. Yan ang nakikita ko. Lalo na kung magsimula na ang trial at makikita kung paano ilang paso ng defense lawyers, yung mga prosecutors, lalong kung gaano ill prepared, gaano kahina ang mga ang mga prosecution lawyers, public man o private, lalong dadami ang supporters ni BP Sara. It will turn sa favor ni BP Sara habang tumatagal. Yan ang tingin ko. Kasabihan nga, you can never put a good man or woman down. Basa lang tayo ng mga comments. Ang nag-react pala. 10,000 ang nag-react. 7,600 ang tumatawa. 289 ang galit. 1,900 ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 76% ang hindi naniniwala o tinatawa na lang. 14% lang ang 20, anong percentage ito? 20, nasa 20% lang ang sumusuporta sa isang matagal na trial. So, good luck sa prosecution team. You can never put a good man or woman down. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si Ante ang nataga-ano gero. Wala ni ang balay ni Ante. Sumuuna ni ang itsura sa atop ni Ante. Natabangan siya og gero. So makita gid nato ang iyang atop nga mga buslot na gyud. Mga dagko na gyud og buslot ang iyang atop tungod sa kadugayon na. So gipang kuana na gani ang uban. Pamputol na. Kita gid nato nga kung mag-ulan matuluan na gid sila. Ang ilang abuhan mga silupin lang. So pila na ni katuig Ante ang inyong balay? Napulo na ni. Napulo na katuig. Oo. So nagantos gid mo Ante pagayo sa ulan. Nagantos gyud mi. Oo. Labi na gawagyo na. O pila gid mo kapuyo diri Ante nga balay? Kuan man mi tulo ka pamilya. Tulo mo ka pamilya. Oo. So mura ni giluagon sa inyong balay. So kuan gyud mo, tulo ka pamilya kung mag ulan Ante, Ga parlingkod mi dire. Gapang- Gatapok-tapok. gatapok-tapok galing kod ra mo. Oo. So unsa di Ante ang panginabuhian ninyo? Gapasok ka rata. Gabasok ra mo. Oo, naay musuho na gasidlain tag muso. Kung magasidlayan kung dunay muso makamuso Oo. para lang Mabuhi mi makapalit mo og kuan among pagkaon. inyong pagkaon. Oo.
Pero ano, dali nagkakadugangan kay nagabuslot ng uban ano. Bisan ang inyong mga kaldero. Oo. Ato ang among plato. Di mo yamoy ra. Pila mo ka pamilya ani tulo mo, so Tulo, kinira ang Ang inyong kordero. So lisod gyud ante ang inyong panginabuhian Oo. Salamat sa Ginoo sa nagtawag og sin. nga makaatop na gyud mo. Atop na gyud mi nga di na gyud mi tuluan. Sige ante, salamat.